Sumainyo ang Panginoon, at sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyo'y sinabi ni Jesus, "Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino at inihayag sa mga may kaloobang tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakakilala sa Ama kundi ang anak, at yaong marapating pagpahayagan ng anak. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y papagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob, makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Sapagkat maginhawang dalhin ng aking pamatok at maggaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw sa inyong lahat. Ang makaranas ng pagod ay bahagi na yata ng ating buhay talaga. Nandiyan ang pagod tulad ng ating pagtatrabaho, paghahanap buhay bilang doktor, nurse, pulis, kasambahay, empleyado. Nandiyan ang pagod dulot ng ating mga pananagutan sa pamilya. Bilang asawa, bilang magulang, bilang anak na nag-aalaga sa kanyang mga magulang at bilang kapatid na nag-aalaga sa kanyang mga kapatid. Nandiyan ang pagod dulot ng ating mga problemang naranasan. Nandiyan ang pagod din dulot ng mga nangyayaring hindi maganda sa ating kapaligiran. Patayan, korupsyon, karahasan, etc. At syempre, ang hindi mawawala sa uso, ang pagmamahal ng presyo ng maraming mga produkto. Minsan nga po ay mayroong nag-text sa akin ng ganito, "Binabati ko, Anya, ang mga nagmamahalan." Noong una, akala ko yung mga mag-boyfriend-girlfriend, yung mga mag-asawa, yung mga mag-asintahan, sila naman talaga yung mga nagmamahalan. Pero nung scroll down ko, hindi pala, mali pala. Sabi niya, "Binabati ko ang mga nagmamahalan, ang mga bigas, ang kuryente, ang tubig, ang LPG, ang gasolina." Tama nga naman, nagmamahalan na rin ang mga yan. At nakapapagod din naman. Unfortunately, sa mga napapagod na, may nagtatanong ba sa inyo, "Kamusta na kayo? Kaya pa ba ninyo? Okay pa ba kayo?" Sigurado ko dito, may asawa dito na hindi alam ng asawa mo yung matinding pressure na naranasan mo sa trabaho mo. Na minsan namura ka na ng amo mo, na nahiya ka na ng kliyente mo. Hindi alam ng mga anak ninyo ang pinagdaraanan ninyo bilang mga magulang ng mga ito. Hindi alam ng magulang mo na may nangbubuli na sa'yo, may nananakit na sa'yo, may nanloloko na sa'yo, na hindi mo na mapagkasya ang binibigay ng mga magulang mo, na hindi mo na kaya, hindi mo na na-enjoy, hindi ka na masaya sa kursong pinakuha nila sa'yo. Ang alam lang nila, okay ka. Hanggang doon lang. O pwedeng alam nila, minsan mainitin ang ulo mo, maikli ang pasensya mo, pero hindi man lang nila matanong, "Bakit ka ba nagkakaganyan?" On the other hand, marahil hindi rin alam ng mga katrabaho mo ang pinagdaraanan mo sa pamilya ninyo, na matindi ang problema mo sa anak mo, sa kapatid mo, sa magulang mo. Hindi siguro nila alam na may sakit ka na mayroong kang matinding problema ang iniinda. Ang alam lang nila, ma-absent ka, nalilate ka, nagiging parang irresponsible ka, hindi ka nakaka-reach ng quota. Hanggang doon lang, wala na silang pakialam. Hindi ba't mas nakapapagod yan? Yung meron kang pinagdaraanan na walang nakakaalam, kung meron man, wala namang pakialam. Minsan nga po ay meron akong nabuntutang kotse, dyan sa may prensa. Ang bagal, super bagal. Noong una, inis na inis ako sapagkat nagmamadali ako. Hindi naman ako maka-overtake sapagkat ang daming kasalubong na sasakyan. Bubusinahan ko na sana ng matindi. Nang may bigla akong nabasa sa likod ng kotse, parang karatula, na nagsasabi, "Pasensya na, bago pa lang nagdadrive, tanga pa." So hindi na ako bumusina. Naintindihan ko na yung kalalagayan niya. I just wonder kung pwede ba na lahat tayong may mga pinagdaraanan sa buhay ay
maglagay ng karatula sa ating katawan na magsasabing, single parent ako, niloko ako, pinaasa ako, matindi ang problema ko sa asawa ko, sa anak ko, may matinding sakit ako, hindi ko na alam ang gagawin ko, nawawala na ang pag-asa ko, nawawala na ang gana ko, gusto ko nang magpakamatay. Siguro magiging iba ang pakikitungo natin sa taong ito. Mas bibigyan natin siya ng atensyon, ng halaga, baka mas bigyan natin siya ng pahinga. Sino naman ang maglalagay ng ganyang karatula? Amen? Takot lang nila, hiya lang nila. Pero marami ang ganyan, maniwala ka. May pinagdaraanan. Akala mo lang okay, walang problema, pero kapag nakausap mo ng heart to heart, seryoso, nagsisimula ka palang gumangawa na. And so let us be kind with one another. Sapagkat hindi natin alam ang pinagdaraanan ng isa't isa. Hindi man tayo makabawas, hindi na tayo makadagdag pa sa bigat na kanilang dinadala na nakapapagod sa kanila. Ito mga kapatid, ang nais tugunan ng Panginoon sa ating mabuting balita. Kaya nga sabi niya dito, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan, at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Sa Kanya raw tayo lumapit, hindi sa kung saan, hindi sa kung ano, hindi sa kung sino. Kasi madalas, ang pahinga natin, bakasyon. Ang pag-unwind natin, bili dito, bili doon. Ang relaxation natin ay yung makasama ito o yun. Walang masama doon. Pero usually, ang pagod na tinutugunan ng lahat ng ito ay yung pagod lamang ng ating katawan. Tandaan po natin na hindi lamang tayo katawan, tayo ay kaluluwa at katawan. At sang-ayon sa sinasabi sa atin ni San Pablo sa ating ikalawang pagbasa, sa dalawa, yung kaluluwa natin, yung espiritu natin, ang mas dapat nating binibigyan ng importansya. Manabay, sabi dito kahit mamatay ang katawan natin, basta buhay ang espiritu natin, mabubuhay ang katawan natin. Ang katawan natin ang humuhugot ng lakas sa ating kaluluwa, sa ating espiritu, and that's the other way around. Kaya nga we speak of fighting spirit. Hindi naman natin sinasabing fighting body. Fighting spirit. Kahit pagod ang katawan mo, basta inspire ka, basta maganda ang kalidad ng kalooban mo, ganado ang puso mo, kakayanin mo kahit ano. Pero kahit malakas ka, kahit maskulado ka pa, kahit sapat ka sa vitamina, pero wala nang pag-asa ngayong kaluluwa, dapang-dapa na ang iyong espiritu, hindi ka na makalalaban kahit pa malakas ang katawan mo, maniwala ka. Kaya nga sabi ng Panginoon, sa Kanya tayo lumapit. Yes, mag-relax. Yes, mag-unwind. Bilin mo kung ano yung gusto mo paminsan-minsan. Yung makapagpapasaya sa'yo, sumama ka sa tao na will bring out the best in you. Pero, ang sinasabi ng Panginoon, huwag natin kakalimutang lumapit sa Kanya. Magdasal lagi, magsimbang lagi, magkaroon ng malalim na relasyon sa Kanya. Sapagkat yun ang makapagtutulot sa atin ng tunay na pahinga. Anong sabi ni San Agustin? Ang puso ko'y alumpihit, restless, hindi mapahinga until it finds its rest in you. Kay Kristo lamang tayo makakaramdam ng tunay na pahinga. Ang pahinga, hindi lang ng ating katawan, kundi ng ating kaluluwa. So yun po yung una. Ang kaugnay nitong sinasabi ng ating Panginoon na pahinga ay yung matuturo tayo sa Kanya. Maging mabuting tao tayo tulad niya. Maging mababang loob tayo sapagkat madalas yung kayabangan natin ang naglilid sa atin sa kasalanan na nagiging dahilan upang hindi matapos-tapos ang mga problemang ating pinagdaraanan na nagdudulot sa atin ng iba yung kapaguran. O hindi ba't ang nakapapagod ay yung problema hindi matapos-tapos? Hindi naman porke bibigyan niya tayo ng pahinga, hindi na tayo magtatrabaho. Ang pagtatrabaho, ang paggawa ay bahagi ng ating pagkatao. Pero iba yung pahinga na naidudulot ng kahit tayo patuloy na nagtatrabaho, may natatapos tayo. Halimbawa, o dumaan na yung mga graduation, napagtapos mo yung anak mo. O kahit na college yan, kung minsan ang sinasabi mo, konti na lang makapagpapahinga na ako. Nagpahinga ka ba? Hindi naman.
Gumagawa ka pa rin, nagtatrabaho ka pa rin, kumakayod ka pa rin, kahit siya ay napagtapos mo na. Ano yung sinasabi mong pahinga? Yung napagtapos mo siya, iba yun, break yun, pahinga yun. Yun yung pahinga sa Bible, na matapos likhain ng Diyos ang mundo. Gumawa pa rin naman siya, pero iba yung pahinga na yung creation ay natapos niya. God saw it was good, sabi sa Biblia. Yun yung pahinga. Kahit papaano may natapos ka. Aminin man natin o sa hindi, ang pinakamatinding nakakapagod sa buhay natin ay yung mga problema natin sa negosyo, sa trabaho, sa ministeryo, lalong-lalo na sa pamilya, sa taong sa atin ay mahalaga, na hindi matapos-tapos. Yun ang gustong ibigay sa ating pahinga ng Diyos. Anong sabi niya sa Isaiah 4 verse 2? Ang inyong mga tabak ay gagawin kong mga sudsod. Ang inyong mga sibat ay gagawin kong mga karit. Saan ba ginagamit? Lalo na dati, ang tabak at ang sibat. Hindi ba't sa pakikipagdigmaan? Sa pakikipaglaban? Saan naman ginagamit ang sudsod at ang karit? Hindi ba't sa pag-aani, pag-harvest naman? So gagawin kong mga karit ang iyong mga tabak at mga sudsod ang inyong mga sibat. Ang ibig sabihin nun, hindi habang panahon makikipaglaban ka, hindi habang panahon maghihirap ka, hindi habang panahon mag-e-effort ka. Darating ang pagkakataon na maghihintay ka ng magandang ani at magandang resulta. Darating ang pagkakataon, mapagtatapos mo rin ang mga anak mo, maiahon mo rin sa kahirapan ang pamilya mo, titino rin ang asawa mo, magbabago rin ang anak mo, mamamatay din ang biyanan mo. Hindi. Makapag-move on ka rin, sasaya ka pa rin, ang buhay mo ay maaayos pa rin, ang mga utang ay mababayaran mo pa rin. Yun yung pahinga na gustong ibigay ng Panginoon natin. At mangyayari yung pahinga na yan, na merong matatapos sa mga problema natin kung gagayahin natin si Jesus. If we will conquer evil with good. Halimbawa sa pagtatrabaho, lumaban ka ng patas. Huwag kang manloloko. Huwag kang naggagansyo. Huwag kang magnanakaw. Darating ang pagkakataon, mag-aan ang iyong buhay. Pero kung ngayon pa lang nanloloko ka na, naggagansyo ka na, nagnanakaw ka, guminhawa man ang buhay mo pansamantala lamang. Sapagkat darating ang pagkakataon, sabi nga sa Bible, hahanapin ka ng pagkakasala mo, sisingilin ka. Hindi mo kagustuhang nabuntis ka, huwag mong ipalalaglag. Darating ang pagkakataon na kapag pinalaglag mo yan, lahat ng mga mangyayari hindi maganda sa buhay mo, itutuntun mo dyan. Pero kapag itinuloy mo yan, kahit ayaw mo, kahit parang hindi mo gusto, o kahit parang hindi mo kaya, darating ang pagkakataon na sabihin mo, tama ang naging desisyon mo, na ang bawat mga mangyayaring maganda sa buhay mo ay maitutuntun mo, itinuloy ko ang pagbubuntis ko. Tandaan po natin na ang ating mga kasalanan ay mayroong mga consequences na hindi natin madidiktahan kung hanggang kailan o kung hanggang saan lang. Pwedeng ang kasalanan ay mapatawad agad, pero may mga consequences yan na ating pagdudusahan. Kaya conquer evil with good. Kapag mayroon ng kasalanan, kapag mayroon ng mali, huwag mo nang itama ng isa pang pagkakasala at pagkakamali. Kasi ang kasalanan, ang problema ay hindi matatapos. Nagkaroon kayo ng problemang mag-asawa, nagkaroon kayo ng problema ng anak mo, ng magulang mo, ng isang taong mahalaga sa iyo. Damage control. I-save mo kung ano pa ang pwedeng i-save. Huwag mong palawakin ng gawak. Huwag mong pahirapan ng Diyos na marami nang nadamay, na marami nang nasira, na marami nang naapektuhan upang ikumpunin niya unti-unti ang mga yan sapagkat kahit na siya'y makapangyarihan, mahirapan siya kapag marami nang nadamay, marami nang nasaktan, marami nang nasayang. Ito yung ipagdasal natin sa ating banal na pagdiriwang. Una, magkaroon tayo ng malalim na relasyon sa Panginoon. Pangalawa, gayahin natin siya na tayo maging mabuting tao. Sapagkat ang taong nagpapakabuti, kahit na may masamang nangyayari sa kanya, in the end, ang mangyayari pa rin sa kanya ay mabuti. Maaring matagal, maaring mahirap, pero unti-unti, matatapos at magiging maayos din ang lahat. Ito yung kapahingahang hingi natin sa Panginoon. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso.
Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may makapangyarihan siya. Alam kong may magagawa ang Diyos. Walang imposible sa Kanya. Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko, sapagkat mahal niya ako. Alam niya ang pinagdaraanan ko. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod, alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, punuin mo ng iyong presensya ang puso ko. Ang puso kong ito upang hindi ito mapuno ng bagay na negatibo. Mawala yung galit, yung hinanakit, yung inggit, yung pag-aalala. At upang magkaroon man ng problema sa negosyo, sa trabaho, sa pamilya, ikaw ang mabanaag sa akin. Ikaw yung maipakita ko ang iyong presensya, yung mabuti sa puso ko. Tulungan mo ko, Panginoon, na maging mabuti sa kabila ng mga pangit na nangyayari sa buhay ko. Tulungan mo kung hindi manaig ang kasalanan sa pamilya ko. Hindi ko magagawang kontrolin ang aking mga mahal sa buhay. Ang sarili ko ang iaayos ko. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi kanya papabayaan. Paniwalaan mo yan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin tapat siya sa Kanyang mga naipangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo, sapagkat mahal ka ng Diyos, pakatandaan mo. Kung lalapit ka kay Jesus, maaring matagal, maaring mahirap, pero unti-unti, magiging maayos, matatapos din ang lahat. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Talunin mo ng mabuti ang masama na ipinapakita sa iyo. Huwag mong gantihan ng masama ang masama kung lalapit kay Jesus upang masagip pa kung ano man ang pwede pang maitira sa inyong pag-asama. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Pag-aalay.
Malakat tinapay ay may bendisyon man. Anyo'y magiging tunay, dugo mo't katawan. Ito'y aming tatanggapin sa pakikinabang. Sangkit sa labi namin ang ngalan mo po ay napasasalamat ng puso kong tapat, hiling sa'yo masipat, biyaya sa lahat. Ngayon ay natitipon ang bala na naghihintay, sumasamo ang alayong tunog. Atin sa iyong dambana, alay na ihanda. Alay pasasalamat na sa iyo rin nagmula. Basta ng iyong likha, kami bigyang pansin. Nalikuhod pakumbabang, ikaw ay sampahin. Dala si Kristo, ang Kordero, nagligtas sa amin. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain namin sa iyong ngalan ay siya nawang sa amin dumalisay upang ito ay maging pagganap araw-araw ng aming paglipat sa buhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo. Kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob kami iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng may magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo ang Panginoon Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Magsilubot. Ama naming banal, ikaw po ang bukhal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon,
iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman nang matapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga mahal sa buhay na namatay na. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pakingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na Birhen ng Lasalat, ang ina ng Diyos, isanusay ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa Ama. Sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso At iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan. Samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin dito ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo,
Ang aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayan mong aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita Ingay umimlay sa iyong piling. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang ay loobin mong laging lumingon sa pinanggalingan ng tinanggap namin ngayon para pagsaluhan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magliklop sa Ama. Ito ang nagpapatunay ng kagandahang loob mo'y na natiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y tinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong niisay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag nawang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili mong tapat kay Kristo, sa kapurihan mo ay makibahagi kaming ganap, upang kung nasan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kalwalatian ng Diyos Amay tuluyang matupad siya nawa. Mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagtulong, yung mga kasama natin sa live stream or sa napapanood tayo sa YouTube. Maraming salamat po sa panalangin ninyo at sa mga nasa-send yung mga donations sa amin. Salamat po para sa ating mga patuloy na paggawain. Sumayin niyo ang Panginoon, At sumaiyo rin pagpalain kayo sa mga ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Thank you rin po.
laging dalisay. Ang liit mong umibig ay walang sinamis. Pagsintan sa kalinis, sa'yo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal, amin iniaalay ang pag-ibig na walang kapantay. Salamat po.